At hindi lamang 18, kung hindi ako nagkakamali, meron pa pong mga lalantad at magsasalita tulad po nitong mga Marines. Hindi lamang siguro mga Marines, kung anong mga individual, kung sino ba, General, ang inaasahan po ninyo na lalabas po at magsalita laban po sa gobyerno. Okay, nung una, sinasabi nila may 90 raw, 90 yung mga dating security ni Congressman Saldico. Pero lately, sinasabi nila na 30 daw sila. 30 yan. Although, 18 lang yung lumabas, pero inaasahan natin na meron pang susunod na 12 yata na kanyan din, mag-disclose din ng mga explosive, mas explosive pa nga din daw yung mga sasabihin ng iba eh. Opo. At itong paglulustay o itong mga mali-malitang perang na nakikita po natin na General, ano po yung tingin po ninyo dito, ang dating po ninyo? Dahil hindi po basta-basta yung halaga na dinideliver po nila, lalo na yung dinideliveran nila ay mga matataas pa ng mga opisyal ng pamahalaan. Nabanggit nga ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang dating Speaker Martin Romualdez at iba pa. Kaya nga, ito ang nakakapanlumo dito. Kung talagang tunay tayong Pilipino, ay makagalit talaga tayo dito sa nangyayaring ito na pagnanakaw. Parang very blatant, parang harap-harapan na, walang with impunity, walang pangamba na mahuli o maparusahan eh. Parang ganun eh. Parang lumalabas dito kung presidente ay involved, yung mga senador, congressman, yung mga COMELEC sa eleksyon, mga pari, obispo, CBCP, yung pati yung mga media, pati yung ICC pala, sinasabi na $2 million ginastos sa mga nag-iimbestiga. Ano na lang tayo? Parang lumalabas dito, parang sindikato na yung buong gobyerno, parang ganito. So dapat talagang panagutin yung mga dapat managot dito. Alang-alang sa mga taong bayan na naghihirap, na dapat yung mga pera na yan para sa taong bayan yan, pero yan, kinamkam nila at ginamit para sa pangsarili nila. Opo. Sa tingin po ninyo, matutugunan, masusolusyonan pa itong problema sa korupsyon sa ating bansa, lalo na't nakikita natin dawit lahat po ng mga nasa pamahalaan di umano? Yeah, ako naniniwala na talagang dapat, of course, kung dawit ang presidente dyan, yung mga taas na politiko, yung mga senador, congressman, iba pa, yung mga cabinet official, secretaries, ay siyempre, ida-divert nila o hindi nila aksyonan, di ba? Kasi sila yung involved eh. Pero ako'y naniniwala na balang araw, mananagot ni sila dyan sa taong bayan. Meron tayong proseso, hindi mga gana yung ating hindi man nila imbestigahan o talagang parurusahan. Pero meron pa rin pamamaraan in the future, palagay ko, na mapanagot itong mga ito. Opo. Ang Senado, sa pamamagitan po ni Senator Amy Marcos, meron pong resolusyong inihain at gusto niya ngang paimbestigahan itong mga pahayag, itong revelasyon ng 18 dating Marines General. Anong tingin po ninyo doon? Ako'y naniniwala na magandang magandang aksyon yan para malaman ng taong bayan yung mga katotohanan, Pero sana wag namang pagtatakpan yung mga tulad ng ginagawa niya diyan sa Blue Ribbon Committee na alam naman natin na nililihis sa mga dapat matumbok ng mga investigation na yan. So sana, pagka magkaroon man ng Senate hearing o Senate investigation dyan, na sinasabi ni Senator Amy, ay ilahad na yung buong katotohanan, hindi lamang yung ano lang yung gusto nilang palabasin. Opo. At nire-recommend ho ba ninyo na dapat ding dumalo itong 18 dating Marines sa pagdinig? Tulad po ni Master Sergeant Orly Gutesa, dumalo po siya, nagkaroon ng issue doon sa kanyang notarized document, tapos ngayon nagtago. Hindi, maganda yan. Nadadalo talaga sila para panindigan nila yan. Alam ko naman na panindigan nila yan, except na ang worry nila dyan, mangyayari dyan ay, of course, yung power of contempt. Di ba? Pwede naman sila i-contempt dyan kung hindi gusto yung sagot nila. Ganon nangyayari dyan sa mga congressional hearings na yan eh.
Kung ayaw nila yung sagot mo, iko-contempt ka nila, kukulong ka nila kaagad eh. Yun ang magiging worry nila dyan. So sana walang mga ganon para talagang open, independent public hearing na ganyan at may lahad yung dapat na may lahad. Opo. Doon, bago ko Walang pangamba. yes po, bago ko ipasa kay Partner Admar, General, nung nalaman mo, nung naging revelasyon o testimonya nitong mga dating Marines patungkol doon sa di umano'y suhol sa mga ICC investigators dito sa Pilipinas na nasa likod di umano itong si Senator, dating Senator Sonny Trillanes, ano po yung naging reaksyon po ninyo? Hindi, ito yung masama ito eh, itong ganito dahil ito ay international body. It's a court. Ibig sabihin dapat very fair and just may justice, mayroong fairness, may honesty sa investigation ng ganyan dahil hindi lamang itong ordinaryong kaso. So ganon, base doon sa paglalahad nila ay meron palang korupsyon doon sa kanilang investigation na pinatira pala sila sa mga mamahaling hotel, pinakain ng gano'n, pati delivery ng kanilang mga gamit ay si Saldico pa ang gumastos lahat. $2 million ang ginastos nila. Napakasama naman ng gano'n. Okay? Para lang maidiin yung dating presidente, na kapwa naman natin Pilipino, na sana wala doon sa abroad, kundi dapat dito siya nililitis sa bansa natin, ay ginastusan pa mismo ng mga perang ninakaw ng gobyerno, sa gobyerno. So talagang masamang-masama itong ganitong mangyayari sa atin. General, mayong buntag si Admar po ito. Sir, Ayun buntag, Mar. balikan ko lang yung termino na ginamit ng AFP, ng Philippine Navy, yung dishonorably discharged. Bilang isang dating nasa militar, ano-ano po yung mga example po na mga dahilan para matawag siya na dishonorably discharged? Kasi ang naisip ko rin kasi dito, baka umalis sila dyan sa serbisyo dahil nakakita sila or inoferan sila ng mas malaking sahod, kaya sila umalis at may tuturing na ba itong dishonorably discharged, General? Yeah, pagka dishonorable discharge ka, ibig sabihin meron kang kaso, okay, administrative case or even criminal case, of course sa IAP or sa labas sa civilian court, Ang mga kaso dyan, of course, karamihan na kasi dyan sa mga dishonorable discharge ay mga nag-aawol. Ibig sabihin nawawalan na lang bigla, hindi nagpapaalam, ganon, hindi na bumalik, yung mga ganon, or yung mga iba nakapatay for whatever reason, whether murder or in defense of themselves, kaso pa rin yun eh. So, pero yung mga ganong kaso, diversion yan eh. Hindi naman yun ang issue whether honorable discharge o dishonorable discharge o nag-retire o dating sundalo o retired o whatever. Ang issue dyan ay totoo ba yung sinasabi nila na sila yung nagdala, inutusan na mag-deliver ng mga billion-billion mga pera na yan. Okay? Kasi yung panlilihis yun pang-divert Hindi yun ang issue Ngayon, granting na dishonorable discharge sila, itong ginawa na lang ito, honorable to patriotic duty ito na pwede nilang himatay di ba? So ito yung maaring pag-redeem nila sa sarili nila. Granting na nakapatay sila o nag-awol sila. Ito ngayon, para maibsan yung kanilang kasalanan natin sa serbisyo, may pakita yung pagmamahal nila sa kapwa Pilipino, sa bayan, ito na, ginawa na nila. Maski na nailagay sila sa malaking peligro. Nakikita nyo po ba yung similarity sa sinapit ni Master Sergeant Guteza na kinwestiyon agad yung notaryo lang sa kabila po ng panunumpa niya sa harap po ng mga senador. Dito naman po sa senaryo naman na ginawa po nito mga dating nasa military na pamamaraan sa pag-discredit din po sa kanila, General. Totoo yan, kaya na-foresee na nila yan na i-discredit sila Kaya ang ginawa ni Attorney Levy Baligod base sa aming informasyon ay pinirmahan nila yan na sabay-sabay, kasabay yung notary public, yung lawyer, kasaka yung mga bishop na nagtitestify na pumirma rin, na sinecertify nila na ito yung ginawa nilang itong mga pag-testimony na ganito
paglalahad ay ginawa nila ng free will nila, walang coercion, walang intimidation, parang ganon. Para lang maiwasan yung mga issue na peke yung notaryo, peke yung signature, parang ganon. So hindi mangyayari yung ngayon dahil may mga witnesses na sa pag notary mismo. Opo. Ano po ang inyong reaction po dito po sa treatment, lalo na sa side po ng gobyerno? Kasi naalala natin, ang Pangulong Bongbong Marcos ay humingi ng tulong sa publiko, tulungan siya na maisiwalat, at kung may alam ang publiko na issue ng korupsyon, lalo na related din dito sa flood control projects, ay agad na makipag-ugnayan. Yet, ito po, form po ng pagpapahayag na meron silang alam na ganito. Ito yung mga nakinabang. Ang nangyari, dinidiscredit agad at nabanggit nga ng palasyo na pinauubayan na nila sa NBI at PNP para makasuhan dahil sa sinasabi nila na fake news ito. Paano ngayon natin ang treatment natin or pagtugon dito na pag sa side ng gobyerno hindi fake news, pag outside sa gobyerno fake news agad, lalo na kung ang matatamaan ay gobyerno, General? Yeah, totoo yan dahil kung ikaw yung tatamaan mismo, siyempre ayaw mong, di ba? May turo ka o makusahan ka o ibig sabihin may nag-testify kontra sa'yo na tumanggap ka ng pera. Normal reaction yun eh. So, sabi nga ni Atty. Baligo doon sa press conference nila, meron siyang konting paniniwala na konti lang naman, na-actionan ng ombudsman yung kanilang complaint na ifa-file ngayon. So, kung hindi man actionan ng ombudsman, patulugin man yan o i-divert o whatever, ay sabi niya, pahala ng taong bayan. At least nailahad nila yung kanilang dapat ilahad sa publiko. Opo. May nakikita po ba kayong something fishy kumbaga, General, doon sa naging statement na ni Undersecretary Castro, lalo na nung nabanggit niya na ipinauubayan na nila sa NBI at PNP, tapos sabi niya, sino ba ang nasa likod nito? Sino ba ang sasakyan? Kanino bang sasakyan ang ginamit para magsundo nito? Ibig sabihin, tinitiktikan talaga itong mga sundalo na ito. Kumbaga, at meron ding isang panayam, si former Congressman Mike Defensor, na sinasabing may umaaligid daw ng mga nakamotorsiklo din. So kung imamatch natin dun sa naging pahayag din ng Undersecretary Castro, ano po ang masasabi nyo dito sa mga ganitong pahayag? Yun ang nga sinasabi ko, yung paglalahad ng ganito ay hindi simpleng bagay ito. Lalo't ang pinag-uusapan dito ay presidente, congressman, senador, at bilyon-bilyon na may mga matibay na katibayan. Okay? Mga pictures, videos, yung mga counter-affidavit, ay yung mga affidavits ng mga kapwa nila. So, meron talagang risgo yan. Okay? Talagang sinabi nga doon ni Atty. Baligo na maraming beses silang tinatakot bago pa man sila lumabas through text messages, through mga ganyan, surveillance sa kanilang mga lugar. Of course, alam naman natin na of course yung mga tinatamaan nito hindi lamang magdi-deny kundi talagang kokontrahin nila. Ibig sabihin sisiraan nila yung mga naglahad ng mga ito. Expected na yan. So palagay ko naman itong mga sundalong ito, pati si Atty. Baligod, na talagang nakikita man natin yung kanyang pagmamahal sa bayan, base sa kanyang paglalahad doon sa press conference ay mapuprotektahan ng mga taong bayan later on. Kung sakali naman po, General, na hindi umusad itong resolusyon na inihain ni Senadora Amy Marcos na maimbestigahan sa Senado or kung sino man sa panig po ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, lalo na ang ombudsman, kung parang babaliwalain lang ito, ito ba'y nakikita ninyong nagre-reflect na hindi talaga seryoso ang kasalukuyang gobyerno sa paglaban sa korupsyon?
Yan ang lumalabas Hindi naman seryoso talaga. Parang optics lang Parang palabas lang Kasi sinasabi ng Pangulo noon, di ba? May makukulong bago magpasko. So tuwan-tuwa yung mga tao. Kami rin dahil yung mga protesta na so finally merong mapapanagot bago magpasko. May napanagot ako Akong hinuli nung Pasko, nung New Year Ako yung hinuli. Kaya kinasuhan ako. At of course, imbes na yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon ng pinanagot, ako pa yung hinuli dahil kayo nagpo-protesta. Ako yung naglalahad ng katotohanan ng pagnanakaw na yan. Ganun ba? So, hindi lang nakakabahala. Ito ay isang paglapastangan sa ating, minamahal na bayan. Sana ay mapanagot talaga yung mga yan. Yun lang naman ang habol namin Mapanagot itong mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon na ito. Opo. Ano po yung reaction nyo naman po? Dahil para kay Senador Ping Lacson, hindi tumutugma yung claims nitong mga dating sundalo na umaabot sa 800 billion pesos daw na halaga ng kanilang nailipat na mga basura, no? Yung katagang gamit nila dito sa paglilipat ng pera sa loob ng maleta po. Nabanggit po ba doon? Kasi ang pinatutungkol sa imposible ito dahil yung halaga lang, no, nung pinag-uusapan sa flood control scandal ay nasa 1 trillion. Hindi pa raw, sabi niya, kung susumahin daw, parang hindi talaga daw totoo, hindi magtutugma. Pero nabanggit niyo po sa inyo pong pagkakaalam na ito pong transfer nila na pera ay para lang or mula lamang sa kickback galing sa maanumalyang flood control project or sa lahat na siguro ng klase ng mga proyekto basta makakuha sila ng pera. Sa inyo pong pagkakaalam lang po, General. Hindi, ang base sa paglalahad nila, hindi na lang naman isang taon ito maraming taon. Kung ang nag-umpisa pa yata, 2023, kung hindi ako nagkakamali doon sa kanilang disclosure. So, hindi naman nila alam kung DPWH lang yan o hindi. Kasi ang sinasabi nga nila, meron dyan, matitindi pala, mas matitindi. Merong galing customs, merong galing national irrigation, kung saan agency ng government. So, kung pag sumasumahin mo talaga yan, maliit pa nga yung 800 billion. Parang ganun, kung ilang taon yan, ang ginagawa pala yung ganyan. Opo, and sa tindi rin po ng kanilang mga alegasyon at meron din silang inihayag. Kumbaga, kung babasahin niyo po yung kanilang affidavit, hindi lang ata yung mga larawan na nakalagay doon, yung kanilang hawak-hawak na mga ebidensya, meron pang sinasabing mga videos at iba pa. So, karapat-dapat lang talaga ito na pagbigyan ng pansin, considering sa numbers din nila. Yun ngang mga nagpahayag ng sinasabi mga testimonya, nakatakip ang mukha sa Senado, pinagbigyan nga na makapagsalita doon po. General, your thoughts on this? Kaya nga marami pa yan. Sinasabi lang, marami pa silang tinatago mga ebidensya, di ba? Kaya kung talagang ipatawag sila dyan sa investigation, ilalabas nila yun. Pati itong mga susunod pa, phase 2. Ito yung pangalawang o part 2 ng mga susunod na mga kasamahan nila. So marami para mga ebidensya na kaya talagang expected mo talagang sisiraan sila, mamalitin sila o tataputin sila para hindi na sila lumabas. Ganon yon. So ako'y naniniwala na maski na ipitin sila, takutin o kung ano man, pagbantaan, ay lalabas at lalabas ang katotohanan dito at mapapanagot ang mga dapat managot sa matinding korupsyon na ito. Opo. General, siguro inyo pong mensahe ulit sa ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Huling mensahe po ninyo, General. Okay, mga kababayan, alam naman natin ano nangyayari sa ating mahal na inang bayan. Umiiyak po yung ating mahal na bayan. Nangangailangan po ng tulong natin. Panagutin po natin itong mga nagwaldas ng pera, nagnakaw, nag-traidor sa mga pagtitiwala natin. Tulungan natin itong mga sundalo na ganito, naglalahad.
suportahan natin sila. Kung meron pang iba dyan na gustong maglahad din, wag ho kayong matakot at yung mga taong bayan na katulad namin ay sumusuporta po sa inyo. Mahal po natin ang ating bayan, kaya ito yung panawagan ko po sa inyo, magsama-sama po tayo para naman ay guminhawa yung buhay ng ating mga kababayan, mapanagot yung dapat mapanagot. Para yung mga pera na supposed to be ay mapunta sa atin, ay mapunta talaga sa serbisyo sa atin, mga mamamayan. Lalo na yung mga maliliit, hindi doon sa mga bulsa ng mga matataas na pinuno na yan. Itong declaration ni VP Sara na tatakbo siya as president, anong ibig sabihin nito? Well, yan ay nagpapahayag lamang ng kanyang intensyon para sa 2028. Dinadala rin niya yung usapan ng politika sa issue ng impeachment. So, from an arena where she is viewed as a defendant rather, she is now converting the arena into frontrunner sa 2028. Pag ginanon mo, Attorney Guanzon, yung field, pumapasok ngayon dun yung kung ako ang congressman, paano ako? Correct. Alam mo, yung mga congressman, they're political animals. Yes. Ha? So, syempre, hindi naman sila kakampi doon sa alam nilang matatalo. Syempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Oo. Kaya, ito pong impeachment ngayon, Prof. Malu, ay may narinig ako na ang mga nag-uusap daw mga congressman ayaw na nilang pumirma kasi baka daw maresbakan sila. Oo. Sa Tama yan. eleksyon. Kasi presidential ito eh. Tama yan, Attorney Bing, no? Nakita naman natin na tinitingnan kung kakayanin yung 1/3 na direct sa Senado. Last Wednesday, refer sa committee. Ayun. So, dun pa lang, unang victory yun ng mga sumusuporta kay VP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Oo, Senado. unlike before. Unlike before. Oo. Pero ang balita ko, talaga daw kukuyugin siya for 2 months, talagang i-demolish siya sa House of Representatives bago mailagay sa Senado. Pag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila, ayaw magsalita. Pero, ang body language, parang nahihirapan magkaroon ng quorum. Alam naman Oo. natin yan, pag walang quorum, Oo. mahirap, no? Hide and seek. Oo, tapos kahapon may nagsabi sa akin na hindi na daw medyo pinapansin ang chairman ng Committee on Justice Si Luistro. ng mga members. So, hindi ko alam kung yan ay pangitain of the things to come. Kasi kung titingnan mo yung impeachment charges ng 1 to 3, almost the same eh. Yung 4th lang ang naiiba. At ang balita ko yan ay upon the instigation of Speaker Martin Romualdez. Paano pong pagkakaiba ng fourth complaint? Yung 4th ay tungkol lahat sa bangko. Ah, Bangko ni Presidente Digong, bangko ni BP Inday, para mabuksan. para mabuksan. Yes. Oo. So, in other words, it's an indirect hit. Para may issue sa kampanya. At linalabas na ngayon yung SALN. At that time, ang SALN pwede pang baguhin. Allowed ka ng batas. Ngayon, hindi na dahil inamendahan nila yung batas. So, makikita natin na talagang lahat nakatuon sa 2028. Hindi naman accountability, politika talaga ang Correct. kanilang direksyon. From the start, these impeachment complaints have always been political. Saan ka makakita ng Vice President ng bansa na siyang tatakbong presidente sa 2028 ay 4 ang kaso ng impeachment? Saan ka makakita na para lang kunyari na hindi naman siya lang, ay may nag-file din ng kasong impeachment kay Bongbong Marcos. Kaya itong palaisipan nila sa Senado, kung makakuha sila ng 16 votes, kahit na sabihin nilang mag-absent pa si Bato, ay kailangan pa rin ng mga senador na pro-impeachment ng 16 votes, which they do not have. Oo. Hindi ba? At mahirap ang 16 kasi makikita mo yung math. Ang akala yata nila pag naminusan ng 3 dahil dyan sa flood control projects, yung 2/3
Liliit. Hindi. Ang Constitution Oo. nakalagay. Oo, ang Tama. Constitution Tama ka, nakalagay na attorney. dapat 2/3 siya ng total na 24 Oo. na senador. Oo. So, 24, ang kailangan makakuha ng 2/3 ay 16. So, sa ngayon, binibira niya lagi si Leandro Leviste. Ano kaya pakiramdam ni Senator Loren Ligarda Oo, dyan? kasi nasa majority siya. Oo. 'Di ba, isa sa 15. Oo. Doon sa 9, ang object nila alsin yung 3 pa, alsin si Bato, si 4, si Go, 5. Pero mali ang basa sa Saligang Batas. Ang Saligang Batas ang sinasabi of all the 24. Yes. Whatever happens, they must get 16 votes, which right now, it looks like they cannot. Cannot, So, oo. everything here is now political. Political. Because they know that they cannot reach 16, and yet, itutuloy nila para pabuksan yung bank accounts, possibly even freeze her bank accounts. But now their problem is the Vice President has declared. Oo, alam mo, yung maagang paghayag ng intensyon, malaking bagay yan dahil may hahanda mo ngayon ang partido. Alam naman natin wala siyang partido. Ang pondo, alam rin natin kulang si BP Inday ng pondo. Ang organisasyon sa baba. No? Napakahalaga niyan tatlo para yung kanyang competitiveness ay pwedeng ma-extend sa 2028. Doon sa, usually kasi 18 months ang preparasyon ng national campaign. Kung 18 months, December 2026 siya maghahayag. Ngayon, napaaga. So, merong 10 months na aayusin mo lahat ang mga problema sa organisasyon. In the meantime, she's subject to attacks. Yes, but alam mo yung subject to attacks, ang parating ang sinasabi ni... Ever since naman She's 2022 pa, subject to attacks. 2023. Di ba tinapon na ang sink, tinapon na ang bahay, ano pa ba naman ang itatapon? So, ako, again, yung ginagawa dati ni Presidente Digong, sinabi na niya ang buhay niya, lahat ng pangit, lahat ng problema niya sa buhay. Pagdating ng eleksyon, wala ka nang ibabato. Ngayon, gano'n ang nangyayari. Pero, on the other hand, dun sa mga kalaban, mapipilitan ngayon si administrasyon na sandali lang, kailangan akong pumili ng kandidato ko. That's true. Una yan. And BBM's problem is he doesn't have a candidate yet. That's one. At pag nagkaroon ng kandidato, pag nag-anoint ka, hindi ba yun kiss of death? Kung ang Oo. numero mo ay ganyan. Ang pangalawa, pagdating mo naman dun sa so-called opposition, bakit ko sinasabing so-called opposition? Hindi mo sila naghahayag na anti-Marcos sila. Sinarisa Yan yung Ontiveros. pink, yung dilaw, at saka makabayan. Di ba? Lahat sila tahimik pagdating kay BBM. So, sino lamang ang natatanging anti-Marcos bloc? Hindi ba si BP at lahat ng mga kaalyado niya? Correct. So, dun kung i-contrast mo ngayon yung opposition, doon pa lang talo na eh. Kasi sa usaping 1.5 trillion to 1.9 trillion, ano sinasabi nila? Tahimik sila. No, wala silang BBM resign. Samantalang dito, consistently, saan napunta ang pondo, sinong nagbulsa, dapat may pananagutan. Correct. Ito naman sa kabila, yun, medyo maghahanap ka lang talaga ng tao, wala naman silang nakikitang maitatapat, no? Talagang suicide yun sa kabila. Ang problema lang, attorney, alam mo naman ito, hawak nila COMELEC. Correct. At So, marami silang pera. maraming Hawak nila pera. mga congressman May at mayor. makinarya. Di ba? Pero sa tingin ko naman, itong paghayag ni BP Inday ng intensyon niya, marami nang tumatawid. Yes. Ang problema, hindi porket tumawid ka, ay kay aakapin at tatanggapin ka agad. Kasi tinatanong, may allocable ka ba? Meron ka bang proyektong ghost? Meron ka bang proyektong substandard? May ayuda ka bang ghost? So maraming dadaanan yung tatawid. Kaya maganda na rin na napaagaan deklarasyon kasi talagang susuyurin mo yan. Pababayaan, wala naman siyang congressman, congresswomen, ilan lang ang senador niya, ilan sa local. 4 lang gobernador. Oo. So, kailangan mo talaga ng panahon kasi mahirap rin naman siyang tanggapin na lang lahat.
Oo. Kasi babatikusin naman siya ng kanyang base. Ang difference, Attorney Guanzon, is si BP Inday may 30 to 35% ng total registered voters. Yun yung tinatawag na the enduring Duterte base. Right. Yung But in the kalaban- time of Digong, he also had a few governors only. Yes, yes. So, sanay sila na outlier, sanay na underdog. Tsaka kami mga Bisaya, sanay kami na underdog eh. Oh, so, Fighter mga Bisaya. So, yun. pakiwari ko, yun ay isang endearing quality ni BP Inday. Pag tiningnan mo lahat ng survey, kahit sinong survey firm, ang Mindanao makes her buoyant, no? Hindi, pag bumabalik uli. So ito, halos, saan ka naman nakakita ng survey na 70%, 80% ang Mindanao para sa kanya. Yeah. Weak So, lang siya sa Calabarzon. yan, yung sa Luzon, Luzon. di ba? Pero La Union, may ganyan. sputtering ng green sa Luzon. Kailangan lang siguro bisitahin, kailangan talagang i-court mo. No, at saka i-focus siguro yung anti-corruption talaga. Oo, yun talaga. That is the campaign anti-corruption trigger. campaign talaga. Oo. To reform the government. Oo. For us to survive as a people, as a nation, for our government to even be on the plus side, Yes, no? yes. Financially. Oo. Kailangan talaga we stop corruption. And that's the issue, number one issue in 2028. The disadvantage of BBM's candidate is may bahid. Oo. Di ba? So At saka, yeah. tatanungin ka ng tatanungin, saan napunta yung pera? Sino ang mastermind? Yes. Kung hindi nyo yun sinasagot ngayon, magiging campaign issue yun sa Lalo na at 1998. walang nakukulong. Precisely. Hanggang ngayon, si Martin hindi nakulong. Oo. Si Garjola hindi nakulong. Oo. Ang And kinulong lang nila, si Rebilla. Si Rebilla. No, that's Oo. not, parang yun lang kasing gusto nila ipakulong. Yun lang ang gusto, di ba? Kaya, Dahil sa Cavite. Oo. Pero sa survey ngayon, Prof. Malu, anong recent survey ng Publicus Asia, Dun where sa- you are the chair? yung approval rating ni BP Inday, nasa high ng 50s. Approval. Wow. Ang kanya, Ang trust niya rating. nasa 30s, 40s. So, maganda yung numero niya, bumaba for a while, pero very resilient ang numbers niya, umaangat. So, kung, Ang trust rating ni Bongbong, magkano? ay, nasa 30, 28. Di ba 14? Oo, 14. Sa trust, Oo, 14. yeah, 14. Oo. Yeah. So, pag nakikita mo, yung trend, ang taas-taas noon, talagang sumasadsad. At hindi siya nakakabalik. Ang difference kay Inday, meron siya ng blip, tapos umaangat ng konti, blip, tapos umaangat ng konti. Sino ang nagpapaangat sa kanya? Parating Mindanao. Kaya ang Mindanao, kailangan yung basagin kung gusto ng administrasyon. Pero paano mo basagin ang isang Duterte sa sarili niyang baluarte? Tsaka, ang mga tao sa Mindanao at kami mga Bisaya ba, mga Cebuano, may identification connection eh. Di ba? Na we would rather trust somebody who is from our region than someone who is from that region and has a record of corruption. Di ba? And cannot even explain. Yes, But yes. BBM cannot even explain this Tapos, di ba? massive corruption in his government. And ang ayaw ko pa dyan, yung he looks like it's not a problem. Oh, yeah. Hindi naman Yung let's tayo, move forward, Oo, di ba? let's move on. Sinasabi Oo. ng spokesperson niya, paano kami mag-move on? Walang nakukulong. Tapos yung Sandro Marcos, anong sinasabi ngayon ng mga former security ni Saldico? May 5 maleta silang dinala sa Ilocos Norte. Ang problema talaga ni BBM at anyang kandidato is walang tiwala ang mga tao sa kanila. And I think, Prof. Malu, trust is really a number one standard ng voter. Oo. Di ba? Ang trust kasi yan yung nagde-determine kung paano ka mag-convert eh. Meron kang preference, sino ang nagugustuhan mong iboto, meron kang awareness, kilala mo ba? Karamihan naman yan universal. So awareness over trust
is equivalent to your preference. Wow. So, denominator si trust, alam naman natin yan sa math na pag mataas ang denominator, mas madali kang mag-convert. Yun yung currency ng politiko. Pag nawala ang tiwala, mahirap. Ito yung simpleng example kay Presidente. Pag nawala ang tiwala, mahirap mong ibalik. Paano ka nga naman magtitiwala? It's a hair follicle test lang, ayaw niya gumawa. You know, a very simple thing. It's a hair follicle test. Hindi magawa ni BBM, which shows that our suspicions are true. That he is a cocaine addict. Because you cannot just stop taking cocaine for a week and then it will be flushed down. Even in 3 months, it might not be able to be flushed down, unlike a urine test. And so, he has to do more than just, di ba, photo op siya sa Naga, bigay siya 500 million dun sa museum, photo op na naman siya sa Negros, bibigay siya na naman ng 1 billion of our money. Of our money, nagbabayad talaga tayo ng tax, lalo na yung VAT na yan, mga hihirap ay nagbabayad ng tax. Kaya, Bongbong Marcos has to do more than just give us band-aid solutions. And obvious ba mga kababayan na he's a lame duck? Have you ever seen a president na after in less than 3 years ay hindi na siya ang political front runner, and sinaksak niya yung vice president niya, and the people sympathized with her. So BBM has a serious trust problem, and he doesn't seem to care. Yes, and just a reflection of the use of the drug, it shows in the decision-making process eh. Right. One time you're north, then suddenly you're east, suddenly you're west. So, pag tiningnan mo yung stability in terms of policy, ano ba talaga tayo? Hindi natin maintindihan kung yung larong ginagawa at kung minsan nagdesisyon na sa cabinet level, pagkagising bukas, iba na naman. At tinan mo yung China, di ba? Una niyang pinuntahan, China, ng start of the year in 2023. Yeah. Oh, tapos biglang pivot 360 degrees sa Amerikano with EDCA. Okay. Oo, yeah. Tapos every time na may New Year celebration, yung wife nandun. O kahit sa Chinese embassy. Oo, kaya ikaw magtataka ka, ano ba ito? Tapos may signaling na minumura, may signaling na persona non grata, may signaling na... So kung ikaw ay talagang on top of your job, sasabihin mo, sandali lang, huwag kayo maingay kasi ako ang architect ng foreign policy. Walang ganon. He also did that to former President Digong Duterte. Di ba? May statement siya na, I will not. We are a sovereign country. Yung sa ICC. I will not. Di ba? Na ganun si Bongbong. I will not. Kaya mo. I will not. We are a sovereign country. We will not surrender our citizens. Ganyan. Anong ginawa? Ano nangyari? Di ba? Anong ginawa niya? Pinagplanuhan. Nakita natin sa revelation ng mga Marines kahapon, may pondong binigay. Lalo na dun sa ICC pumunta dito. Lahat ng meeting is a private hotels. Hindi naman sa government, walang tiningnan na data, ilan lang ang selected na kaya ka magtataka kasi yung unang sabi ng ICC, sino ang mga magwi-witness? Bakit wala pa palang nagwi-witness? Ba't nyo tinangay doon? Di ba? So makikita mo, sandali lang, paano ka ba nag-decide? Bakit sabi mo, sovereign natin yan, paglalaban ko yan, tapos bigla mong pinadala? Pero doon siya nagkamali, ha? Doon. In terms of Hindi na niya yan- political move. Tapos, That di was ba? a major boo-boo. Linibing si tatay nila. Siya nagsabi na ako'y nagpapasalamat sa ginawang ganito ni Juan. Tapos No. anong ginawa? He just made Digong a martyr. Yes. Diba? And if he dies there, God forbid, Ay, oo. VP Sara will win by a wide Oo, margin. kasi tatlong senaryo yan. Maibalik, siyempre, kasama sa kampanya, matindi rin. Hindi maibalik, ay, matindi rin dahil Awa. yung anak, di ba? Tinan mo ang ginawa siya, pati tatay. Pag namatay doon, Lalo na. naku, Bing. Lalo na. Kung yung kay Cory, ganun lamang, nagsasakit, nanalo ang anak, Dahil wala namang overwhelmingly. kaplano-plano si Pinoy. Yes. Itong kay Inday Sara,
talagang mahihirapan sila dyan sa ginawa nila. Plus ngayon, talagang may balwarte. May balwarte. Mindanao and Eastern Visayas. Oo, Cebu, yun, Bohol, Dumaguete. Central, Yeah. Central Visayas. Kaya ang parati kong sinasabi, oo, siguro yung preference, she will have to earn that kasi race eh. Pero in terms of balwarte, sino bang may solid base? Sa lahat ng mga kandidato, wala akong nakikita may solid base. Siguro si Ilocos is Robredo. not even bongbongs now. Oo. It's Aimee Marcos and El Shabit. Si Robredo siguro sa Naga. Pero dahil clannish rin ang Bicolano, kung bumoto from Raul Roco to No. other kwan, pwedeng competitive. Oh, Pero iba rin sa Sorsogon. oo, pag pinagtapat mo sila, sandali lang, ano ba ang governance model? Parati nilang sinasabi, itong si Robredo, walang COA. Ito may COA. Ikaw naman galing ka sa COA, di ba? Nagkaroon sila ng ruling ng COA. No. Oo, so anong problema? Hina-highlight nyo lang na gustong palabasin kasi na kurakot. Yeah, that's what I've been saying from the start. Why I opposed that first impeachment against VP Sara. I said that is not an impeachable complaint. Lalo na that COA now has rendered an unmodified Yes, opinion. Kasi sabi ko, pag hindi niya ma-liquidate yan ng tama, ipapasulit sa kanya ng COA. Di ba? At saka lang kung ayaw niya isulit, saka siya kakasuhan. Yeah. But that's not betrayal of public trust. Because lahat sila may confidential funds. Si Bongbong, 4.3 billion Oo. ang confidential fund. Diba? Kung Oo. i-compare mo at pag tiningnan nga natin yung confidential fund kung saan ginamit, abay baka magulat tayo dahil Oo. karamihan illegal. Kasi naman secret yan eh, Oo. Pagmalo. Nasa loob yan ng envelope eh. Yeah. Doon yan sa office of the chair ng COA. Binubuksan ng isang director assigned to that. So, kung gusto nila ng Malacanang na magic lang yan, bukas sara. Oo. Diba? Oo. Or magbukasan tayong lahat. Oo, dapat, Makita diba? natin kung Sinasabi ko, sino ang nagpapakatotoo. Lahat ng may mga 1 billion and up. Yes, Diba? yes. Buksan nyo. Yes. Bakit hindi nyo buksan? Kasi politika. Political lang. I think, Prof. Maluha, the congressmen are losing wind. Sabi sa akin nga ni Senate President Soto ako lang personal. I interviewed him eh. Ako personal, commissioner. Ano na ako eh. Ganyan. Dami pang trabaho. You know, why focus on this? Pero pag umakyat yan sa amin sa Senado, wala akong magagawa. I have to do my job. Pero siya personal, he's losing wind. At saka siya ang That's important. presiding, di ba? Oo. Sabi ko kasi, is it not na ganyan-ganyan because of your statements, biased ka na. Oo. People are saying you're biased, so Yeah. maybe you should inhibit yourself. Yeah. When he inhibits himself from voting, they're less than 16 lalo. Yes, Oh. immediately. Oh, but I just raised it sa kanya para aware naman siya na kung ang Senate ay nagfa-function as judges, then they should be fair. Especially the presiding should be Yes, fair, yes, di ba? yes. Kaso bitaw na siya ng mga salita Oo. di ba? Kaya siya may contempt case Diba? ngayon eh. Inatake pa ang Supreme Court. Oo. So yung sabi mga ko, ganun, they're saying that you're biased. Yeah. Siyempre, he defended himself, Yeah. but nakita ko na parang wala na rin siyang gana. Oo. Oo. Parang rin si Senator Ping. Di ba sabi niya, I will follow where the evidence would lead me. Oo. So ngayon, ang challenge, ngayon nagsalita itong 18 na Marines. May affidavit. At saka siya, dati siyang sunod ng pulis. Oo. General. Oo. Yung ba bubuksan nila uli yung hearing na pinapaikot niya yung committee report halos walang gustong pumirma dahil nga loaded yung report at Tsaka hindi wala pa daw, tapos. hindi daw kasabot si Martin Oo. Luther King Romualdez. Wala daw evidence. O ngayong sinabi na yan, hindi ba yan evidence? Oh, nagatid sa bahay. Oo. Di ba? Nagatid sila sa bahay. Oo. Ni mismo. Kaya sabi ko nga sa Facebook ko yung bang Homeowners Association ng Forbes ay hindi pa ba dito Oo. Nababahala, no? nababahala Yeah. na this is going to be a security risk? Oo. Hindi ba? At saka maganda ito. Noong una, si Gutesa, isang tao. Ngayon, 18. That's correct. Sige nga. Wow. Subukan nyo. Kaya mabigat Meron to. pang 10 na reserba. Oo. Meron pa ba? Meron pang 10. Hindi lang... Hindi pa lumalabas. Hindi lumalabas kasi tinitingnan nga kung paano
i-handle itong 18. Oh my Oh. gosh. So, kuwan na sila. Malapit na sila ma-checkmate. So ngayon nag-issue ng request sa Senate nag-move siya na investigate ng Senate itong declaration ng 18 si Amy Marcos, Oo. di ba? At ang plano ni Attorney Baligod, ang pagkakasabi sa akin ay dadalhin daw ang affidavit sa ombudsman. Correct? Yes. At ang That's the next affidavit step. kay Senator Ping Lacson. That's correct. Oo. That's the next step. Ay, tapos nung nalaman namin, sabi ko, bakit mo pa dadalhin doon? Sigurado naman tayong hindi papansinin. Well, if there's going to be a complaint, diba? Yes. For plunder, Oo. for graft, ganyan. Pero, hindi yun ganun kadali. Oo. Especially na yung ombudsman, obvious ba? Remulla yun eh. Do you think that he will indict Yes. BBM? Yes. Diba? And when his brother may be the next presidential Yes, candidate of Bongbong diba? Marcos? Oo. Wow! Mga kababayan!